Dimples. Bagamat madalas silang humaharap sa diskriminasyon at maling pag-unawa, ang mga taong may dwarfism ay patuloy na nagpapatunay na sila po ay may pusong kasing laki ng kahit na sino pa sa atin. May kakayahang mangarap, magmahal at magtagumpay. Dahil ang taas ng pagkatao hindi nasusukat sa taas ng ating katawan. At ngayong umaga, sa Dear Dimples, ito po ang kwento ng ating letter center. Dear Dimples, ako po si Maria Glorian Tomen, isang dwarfism advocate. Ipinanganak po ako na may achondroplasia, ang pinakakaraniwang uri ng dwarfism. Ako lang po sa aming pamilya ang may ganitong kondisyon. Hindi madali ang maging kakaiba, may mga tanong at titig mula sa iba. Pero hindi ko ito ginawang hadlang, kundi inspirasyon para mas makilala ang sarili ko. Noong 2013, dumalo ako sa isang Little People Conference. Doon ko nakita ang pangangailangan ng mga kapatid namin or katulad namin. Nagsumikap akong bumuo ng sariling programa para sa mga tulad ko para makatulong sa aspeto ng medikal, sosyal at kultura. Lubos na gumagalang, Glorian. At ngayong October nga po ay Dwarfism Awareness Month. Kaya sa araw po na ito, napakaswerte natin. Very blessed tayo today. Binigyan tayo ng pansin. Bibigyan natin ng pansin at pagkilala at paggalang mga kanilang kwento, laban at tagumpay. At ngayon, kasama nga natin ang founder ng Big Dreams for Little People at ang ating letter sender na si Glorian. Good morning, Glorian! Good morning, Miss Dimples. Glorian, Dimples lang kasi balita ko ang kapatid ko si Angela ay kaibigan mo. Opo. Ang una kong tanong, bakit? Bakit kayo friends? I want to know. Uy, legit question yun Oh, nung na-meet ko siya 2017 nung na-feature niya ako sa isang documentary. And then yun, after nun, nagtuloy-tuloy ng friendship namin hanggang ngayon. That's good. That's amazing. Paano ba nagsimula ang Big Dreams for Little People Philippines at ano ba yung inspirasyon mo para simulan ito? So nagsimula kasi ang Big Dreams for Little People Philippines sa isang inspirasyon. Katulad nga nung na-mention kanina dun sa letter na nung nakapag-attend ako ng isang Little People conference, binigyan ako ng opportunity na in-invite, parang graduation gift siya sa akin ng family na yun nga, mag-attend ng conference. And where was this? It was sa Little People of America. So sa US. States to, hindi to dito sa atin sa Pilipinas. So sa US. And then, yun. Yung kasi sa US, annual assembly. And then, yung ano kasi nila, yung organization is nasa 60 plus years na. So talagang ano na siya. Institution na, ika nga. Ano ba ang objective ng Big Dreams for Little People? So yung objective kasi namin, bago ako pumasok dito sa organization, meron na rin kasing existing organization. Pero yun nga, nung nakita ko yung dun sa US na nangyayari nga na yung sama-sama sila every year, every annual conference, and then meron sila iba't ibang mga workshops, and then iba't ibang mga fashion show. So kumbaga, there is a solid support over there, no? Ano ba yung mga karaniwang hamon na hinaharap ng mga little people na kagaya mo sa araw-araw? Meron pa rin bang stigma up until this moment? Yes, I can say meron pa rin hanggang ngayon. Hindi naman din mawawala yun kahit sa mga average height na mga katulad nyo. Oo. So sa amin meron pa rin. And ako, honestly, pag yung naglalakad lang, lalabas lang ng bahay or naglalakad lang sa mga public places, nandiyan pa rin yung yung panunukso ng mga bata, mga hindi sanay makakita ng may dwarfism. So pero ako kasi I grew up na hindi ako yung parang pumapatol, parang ganun. So I grew up na parang nahayaan ko lang. Right. So oo. Kaya hindi kasi ako nakaranas ng yung physical hindi ko naranasan yun. And I'm thankful for that na hindi ko na-experience yung ganun nga. So yung kasi yung parang panunukso ng mga tao. And then kasi nung bata ako, yung bahay nun ng lola ko, katapat niya public school. So paglalabas ko pupunta ng tindahan, nandun yung mga bata tapos yung tutoksohin ka na excuse me for the term na uy parang ganon. And then ako noon, parang tinuro lang sa akin noon ng lola ko na, ngayon, sabi ko, Filipino naman ako. Sabi ko,
Oo, so yun Tama yung- naman si Lola doon. Mm-mm. Ay, para sa'yo kasi, since sabi mo nga hindi ka nakaranas ng anything physical bullying, no? Pero sadly, I'm sure a lot of little people would be subjected to that kind, no? Na parang they would poke fun at them and they would really demean them. Ikaw ba, kailan ba at naging madali ba para sa'yo to really accept, accept, and because your family, I would assume, sobrang mapagmahal sila sa'yo. Kasi you're the only one in the family, correct? Okay. How did that make you feel? And was there immediate acceptance for you? Oo, kasi ako, yun nga, hindi naman pinaramdam sa akin na yung kakaiba ako. So, pagka, parang sinabi nun ng lola ko na kung ano yung ibinigay ng Diyos, tanggapin natin. So, yun yung ano ko na, ganun ako pinalaki na acceptance sa sarili. So, hindi ko rin kinwestiyon si God and yung family ko kung bakit ako ganito, bakit sila ganyan. Although may mga, dumadaan tayo sa depression, lahat naman tayo may ganun. Pero, nangingibabaw pa rin yung yung love. So, every time na dumadaan ka sa stage ng depression. Where's your lola now? Yun yung mother ng mami ko, yun namatay na. Oh, she passed na. Siya ba ang taga Pampanga? Hindi. Bali, mami ko kasi taga Pampanga. Okay. So, Yes. Okay. Wait. So, ikaw nabanggit mo kanina na parang lahat naman tayo talaga dumadaan sa depression or minsan nalulungkot talaga tayo. Meron tayong mga insecurities. Paano mo na-overcome yun? Kasi you seem to be a very confident woman to me. As in, nung nakita kita, at kanina may mga kwento si Angela, hindi ko na ikikwento. Pero, parang wow, that's an amazing thing for me to see na parang very, very confident ka talaga. Oo. Siguro yun yung love and support from family. Mas nangingibabaw siya kahit dumadaan ka sa stage ng depression and frustration. Kasi aminado naman ako na being different in our society can be very difficult talaga and frustrating minsan kasi nandyan yung mga hate of stares, all kinds of statements, stupid questions from the public na hindi sanay makakita. Pero at the end of the day, what matters is yung love ng family and support and yung mga friends. Naniniwala ako dyan, Glorian, kasi nung sinasabi mo yan, maaaring ibang mga kapatid nating nanonood is not going through what you're going through. Pero pagdating kasi sa mga bagay na nangyayari outside of the family, it's very important na maalala natin na ang pamilya talaga number one yan. So pag sa pamilya mo, mahal ka, accepted ka, baliwala na yung iba, no? Diba? So yun yung nakikita ko sa'yo na naging strong yung foundation ng pamilya ninyo. And that's why kahit anong pagdaanan mo, whether ito man or yung iba mong mga kapatid, kung meron man, may pagdaanan sila, solid kayong pamilya at nagbibigay talaga ng kumpiyansa yon sa kahit na sinong tao. Now, we go back to Little People community. No? Paano nyo tinutulungan ang Little People community para sa pagkakaroon ng self-confidence, self-esteem? I-share ko lang din yung experience ko with the conversation with the parent, Yes. average height parent, na may little person na baby. So, tinanong ako noon, parang, paano, kaagad mo ba natanggap na sabi nila may dwarfism ka? Paano ka yung about sa parenting? Sabi ko, kahit hindi ako parent or wala pa akong anak. So, sinare ko sa kanila kung paano ako pinalaki ng magulang ko. Sabi ko, importante kasi sa isang bata, yung lalo na kung may condition siya, importante yung acceptance and love from the family. Bago yung, kasi after nun, dun susunod na yung society. Agree. So kung wala kasing acceptance and love from the family, so paano ka tatanggapin ng society? Oo, Diba? totoo yun. Simulan muna sa kung saan tayo talaga, no? Ano yung wish or pangarap mo para sa Little People community? Well, yung pinaka ko is yung maipaglaban namin yung karapatan, yung rights and welfare ng naming mga little people. At the same time, magkaroon ng equal opportunity na katulad ng ibinibigay din sa mga average height. So, although alam naman natin dito sa atin kasi yung opportunity is very limited. Pero sana, kasi yung lagi kong sinasabi is height lang yung difference. So, we can do whatever average height people can naman. So, sometimes in a different way lang. So, yun yung na hindi, wag nilang i-take advantage yung differences namin.
It's so beautiful to watch you, Gloria. Thank you. I feel so blessed meeting you today. Kasi ang ganda ng pananaw mo sa buhay. At marami sa mga kapatid natin, isipin nila parang, makaka-relate ba ako kay Gloria? Ay, opo. Kasi lahat ng mga pinagdaanan mo, Gloria, whether it is in the Little People community or as an individual, you always go back to the love and support of your family. And that's very, very important sa lahat ng mga may pinagdadaanan ngayon. Kapit lang, basta nandyan ang pamilya. Glorian, I'm so proud of you. I'm sure the rest of our Kabalen, no? Very, very proud of you. Glorian, any social media accounts we can follow you on, your own personal at syempre para sa ating Big Dreams for Little People? So ayun, we have a Facebook page. So yung name po na aming Facebook page is Big Dreams for Little People Philippines Inc. And then we also have an Instagram account na bdlp.phil2017. Amazing. Maraming salamat. Glorian, thank you. Nag-enjoy ka ba Opo. today? Thank Balik you. ka lang sa susunod Opo. at magpalibre tayo kay Angela. Thank Sure. you, Opo, Glorian. thank you. At sa mga kapatid po natin, kung gusto nyo i-share ang inyong kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, mag-private message lang po sa ating Facebook page ng Good Morning Kapatid. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan dito pa rin sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.